Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo, mga kababayan. Ito po, si National Security Advisor po na nasasangkot po sa maleta at sobre-sobreng pera ayon po sa ating mga soldiers at mga ex-marines ay nagsampa na po ng reklamo. Nagsampa na po ng cyber libel sa mga kila Attorney Baligod at siyempre po kay dating congressman na Mike Defensor at siyempre po sa mga Marines, mga kababayan. Siyempre po, gagawin naman po talaga nila yan. Hindi po ba nasa kapangyarihan sila para po ipakita sa taong bayan na sila'y malinis. Hindi po ba? At hindi po siya traitor. At hindi po siya taksil, hindi po siya hudas sa dating Pangulong Duterte. Kailangan pong gawin ni Anyo yan. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita. Nagsampa ng criminal complaint si National Security Advisor Eduardo Anyo sa Department of Justice laban sa tinaguriang 18 ex-Marines. Kaugnayan sa alegasyon na isa umano siya sa tumanggap ng mali-maletang pera galing kay dating Congressman Zaldi Co. Respondents din dito, sina Atty. Levito Baligod, abogado ng 18 ex-Marines, at si dating Congressman Mike Defensor, na siya raw tumutulong sa mga dating sundalo. Giit ni Anyo, paglabag sa Cybercrime Prevention Act at unlawful use of means of publication and unlawful utterances ang batayan ng reklamo. Sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na tuloy ang investigasyon sa mga alegasyon ng Marino sa kabila ng criminal complaint. Manatiling Yan po mga tambay. Siyempre po mga kababayan, magkakasabwat di umano hindi po ba? Saka alam naman po natin, ang gobyerno po ngayon ay sindikato di umano. Sindikato po di umano ang gobyerno ngayon Sindikato rin umano ang House of Representatives. Sindikato rin umano ang Senado. Hindi po ba? Puro sindikato na sila. Di umano. Hindi po ba? Ano po mangyayari sa sinasabi pong patotoo ng ating po mga ex-soldier at Marines? Iko-cover up lang naman po nila yan Siyempre, pagtatakpan po nila yung mga anomalya nila. Meron po ba umamin na magnanakaw? Meron po ba umamin na sila po ay nagkakapera sa buwis galing sa nakaw? Galing sa taong bayan. Aamin po ba yan? Siyempre po, nasa kanila lahat ng kapangyarihan. Magagawa po nila yan. Katulad po niya, dinala po ni Anyo saan? Sa DOJ. At gamit po ang NBI para po imbestigahan. At sinasabing mga peke at gawa-gawa, mga paninira, hindi totoo. At ito daw po ay isang cyber libel, mga kababayan. Yan po ang isinampa ni Anyo. Dito po kila Attorney Baligod, kay Mike Defensor, at sa mga Marines soldiers natin, ang 18. Parang sinasabi ni Eduardo Anyo, ni National Security Advisor, na malinis siya at wala siyang involvement. Hindi siya involved dito sa nakita ng mga Marines, sa ginawa nila, sabwatan daw, ICC. Hindi po ba magkakasama sila sa mga meeting, pagpaplano yata yan, at mga nabibigyan ng mga sobre? Kung hindi sobre daw, bag. Pagka sinuswerte ka pa, maleta. Hindi po ba mga kababayan? Inaasahan po natin yan. Dahil ganun din po gagawin ni Tonyo Si Tonyo, di ba magkakaso rin si Tonyo? At ganun din po. Tingnan po natin kung magkakaso rin po yung nasa ombudsman. Dahil yung nasa ombudsman ay kasama rin sa pinangalanan ng mga soldiers. Hindi po ba? Kasi nga po, ginagawa po tanga ang mga Pilipino. Ginagawa po tayong tanga ng mga naglilingkod ngayon sa gobyerno. Ito pong mga naglilingkod, ginagawa pong bobo, tanga ang mga Pilipino. Wala, pinamumukha sa atin na malilinis sila, na ang mga perang nawawala at nananakaw sa kaban,
sa kabangyaman ng Pilipino, ng ating buwis, ay lumilipad lang po na parang hangin na walang pinatutunguhan at hindi mo pwedeng tumbukin na sila ang pinupuntahan ng perang nawawala. Isang damukal, trilyon ang mga pinaghati-hatian daw po. Daan-daang bilyon, 800 plus billion ang pinaghati-hatian nilang lahat na ang gusto nilang ipamukha sa mga Pilipino. Wala. Hindi nyo kami pwedeng pagbintangan dahil hindi kami magnanakaw. Walang perang napupunta sa amin. Walang sobre, walang bag, walang maleta. Malilinis kami mga politiko. Kaya nga ang ating bansa sa sobrang linis po ng mga hayop na ito, hikahos tayong lahat. Sila lang ang hindi hikahos. Nakita nyo po, bagsak ang ating bansa, ekonomiya, bagsak, bound sa utang. Dahil hindi po sila magnanakaw. Di po ba? Kaya nga, sasalamin po sa kanila eh. Sasalamin po kasi sa gobyernong magnanakaw yung mukha ng ekonomiya. Yan po ang sumasalamin. Pagka po malakas ang ekonomiya, hindi magnanakaw ang gobyerno. Dahil yung pera ng taong bayan nagagamit sa tama. Nagagamit sa tama. Ngayon po ba, bagsak ang ekonomiya natin, baon pa tayo sa utang, nagagamit po ba ng tama ang pera ng bayan? Mga kababayan, lalabas ba ang issue ng korupsyon? Lalabas ba ang issue ng mga ghost project? Lalabas ba yan? Kung hindi sila magnanakaw? At lalabas ba ang issue ng ICC? ICC? Kung walang sabwatan, hindi po ba? Inamin na nga ni John Vic eh. Inamin na ni John Vic. Group Effort. Nakakahiya. Kasi nakakahiya po kasing ginawa ni Anyo. Real talk. Komento ko po, nakakahiya. Dadalhin po kasi ng buong pamilya niya. Buong pamilya niya po, dadalhin po yan. History po yan. Yung pagiging Judas at Taksil sa bayan umano. Dahil isa pa naman siyang dating sundalo. Di ba? Dating general. Pinagkalulo mo ang isang Pilipino. Ipinatapon mo sa ibang bansa ng walang due process. History po yan. Yang pagiging history na yan, makukulong ka pa. Hindi kaya? Dahil isang damukal ang ginawa pong paglabag sa saligang batas. Yata natin. Hindi po ba? Due process. Hindi po ba? Ibang klase ang ginawa ninyo. Sabwatan. Tanim ebidensya. Ayon po sa mga Marines, kinakausap ni Tonyo ang mga testigo daw. At syempre, yung pinagplanuhan ninyo kung paano gagawin sa dating Pangulo na hindi na makalabas ng airport. Paghuli sa airport, antimano, dinala. Saan? Sa kampo ninyo. Hindi po ba? Anyo, Villamor Air Base, ibang klase, no? Kaya yan na lang po ang mga tangi pong magagawa ng mga taong ito. Gipitin na nagsasabi ng katotohanan, ang nagpapahayag po ng tunay na nangyari at kung paano po nawala at kinurap ang pera ng taong bayan, yung mga nagpapatotoo katulad po ng mga Marines na nagamit ng mga politiko para po sa pagnanakaw nila, yung sinasabing kagahaman nila, pagiging sakim nila sa pera at kapangyarihan, nagamit ang mga Marines, ang mga soldiers. Ngayon, ito pong mga soldiers na konsyensya, hindi na po nila matanggap ang nangyayari po araw-araw, taon-taon na ginagawa po nilang lahat sa gobyerno di umano, mga kaalyado. Hindi po ba? Kakampi. Kaya po ito po ang pinakamasakit na nangyari sa ating bansa. Dahil mismo, pati po ang mga militar, mga general, mga dating general, mga kababayan, ay puro pala naging silaw di umano sa pera. Kaya po ang ating bansa ay nagsasakripisyo po ang milyong-milyong Pilipino sa kahirapan. Dahil po sa kasakiman, lahat pala sila na mga magkakaalyado.
Kaya nananatili pong bulag, pipi at bingi at tulog na tulog ang ating pong karamihan na mga general. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang ginawang aksyon ni Eduardo Año, ang National Security Advisor, na hindi po taksil, hindi po hudas, mga kababayan, at hindi po korap si Año. Hindi po siya. Lahat po yan ay wala sa kanya. Ang pagiging taksil, pagiging hudas, at pagiging magnanakaw, wala po sa dugo niya yan, mga kababayan. Muli po, thank you po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat at ganun din po sa mga nagko-comment, like and share. Thank you po sa inyo mga kababayan at maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, kay Mila Yi, kay Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Gayet Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, Chidorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, si Norma Garcia, na Nancy Lumampaw. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At muli po mga kabayan, God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo. Bye-bye!